Okay, so good evening sa ating lahat at 2 Corinthians chapter 3 ang ating pag-uusapan ngayon. So another issues na ating pag-aaralan. Ano yung mga inaayos ni Apostol na si Pablo dito po sa chapter 3 ng 2 Corinthians. So the main theme of this chapter, Paul explains that his ministry is validated by transformed lives, not letters of recommendation. So ito po yung pinaka main issue dito po sa chapter na ito, kasi pinag-uusapan dito yung transformation na hindi sa pamagitan ng letters of recommendation. So na-mention din po dito yung sa Law of Moses. So binanggit ni Apostol Pablo din yung tungkol sa Law of Moses, at alam po natin na during his ministry, during the transitional period, ay nag-operate pa po yung mga ibang requirements under the Law of Moses, at ito po ay pilit na ipinapagawa ng mga religious leaders, at gusto din nilang i-introduce sa mga Gentile believers yung requirements. Pero nga nandun si Apostol na si Pablo, siya yung dumipinsa na hindi kailangan ang Law of Moses para sa transformation. Hindi kailangan ang Law of Moses for our justification, for our righteousness. Kaya buti na lang nandyan si Pablo na dumipinsa para sa atin. Kung si Apostol Pablo ay wala siyang alam sa Old Testament, o wala siyang alam doon sa law program, baka hindi niya madipinsahan. Baka siya ay ma-convince or siya ay ma-deceive. Pero ito po yung nakita natin na advantage kay Apostol Pablo, dahil alam niya ang Old Testament or yung Law of Moses, kaya agad niyang dinipinsahan na itong mga Greek believers ay hindi kailangan na magpasakop doon sa Law of Moses. Kaya sinabi niya sa Romans chapter 6 verse 14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under grace." So agad niyang dinipinsahan ang mga Greek believers na ang mga mananampalataya ngayon ay hindi saklaw or sakop or ilalim sa alinmang kautusan sa time ni Moses. So yun po yung issue dito po sa chapter 3 ng 2 Corinthians chapter 3. Ay isa yan sa mga issue na gusto niyang ayusin. Okay? At during the transitional period ay may mga ibang grace, sabihin natin grace followers during that time na hindi masyadong nakakaunawa, o sabihin natin sila ay baguhan dito sa grace teaching, kaya may mga bumabalik doon sa dating katuruan, karamihan. Kaya si Apostol Pablo bilang apostol ay pinagsabihan niya ang mga Greek believers during his ministry. At ganun din tayo na mga Greek believers sa panahon natin ngayon after the transition, ay kailangan po nating maging well-versed po tayo. Alam natin ang Old Testament teaching or under the law teaching, dahil pag hindi po tayo well-versed doon, hindi natin alam ang mga katuruan, that time ay may tendency na tayo po ay mahikayat, tayo po ay ma-deceive, ma-convince, at hindi natin mamalayan na ginagawa na natin yung mga katuruan under the Law of Moses without knowing. Okay? Kasi yun ang nagiging tendency kung hindi natin alam ang mga katuruan under the Law of Moses,
and then mga katuruan under the grace program. Kaya sa puntong ito ay may mga ilang bagay po tayong i-consider, alamin ayon kay Apostol Pablo dito po sa chapter na ito. Chapter 3 verse 1, do we begin again to commend ourselves? Or need we, as some others, or epistle of commendation to you, or letters of commendation from you? So, dito po sa verse 1, ay dito pa lang makikita na natin na pinag-uusapan na dito yung letters of recommendation. So, may may mga issue na dito na kailangang gagawin. So Apostle Paul asked whether he needs recommendation letters to prove he is a genuine apostle. Hindi na ang nais ni Apostol Pablo kung kailangan yung letters to prove he is a genuine apostle, kasi isa yan sa mga issue yung kanyang credibility. They were asking concerning his authority or his apostleship. May mga request, okay, na gusto nilang i-prove o gustong i-prove ni Apostol Pablo na siya ay genuine apostle. So, some false teachers actually arrive with impressive credentials. Mostly kasi ang itong mga false teachers, yung mga false teachers, sila yung naghahangad ng credential para patunayan ikaw ay mali. Kaya alam nyo na agad, may ang mga false teachers, ang una nilang itatanong sa inyo pag kayo nagtuturo, credential. Na pag hindi mo naibigay, hindi mo naipakita ang credential, ay i-conclude nila na ikaw ay mali. Mali yung turo, mali yung nagtuturo, walang credential. So mostly yung mga nagtatanong ay ang mga false teachers. During the time of Apostle Paul, maging siya ay hinahanapan ng credential kung siya ba'y totoong apostol. Okay, so the false teachers, false apostles arrive with impressive credentials, question Paul's authority, and then Paul argues that his work among the Corinthians speaks for itself. Kaya si Apostol Pablo, ang kanyang depensa na ang kanyang buhay na sulat ay ang mga taga-Corinthians mismo. Sila mismo yung magsalita para kay Pablo, na ang dating sila yung mga living epistle. Yung mga taga-Corinthian, sila yung living epistle, sila yung magsalita para sa akin. Sa panahon natin ngayon, hindi katulad siguro sa time ni Pablo, sino ang magsasalita para sa'yo? So, kailangan ang credential. Kaya mayroon tayong ganitong program para matulungan natin yung mga kasamahan natin na nagtuturo ng rightly dividing the word of truth, na magkaroon sila ng credential para pagtatanungin, mayroon agad maipakita. So, pag naipakita mo yung hinihingi nila, tatahimik na sila doon. Tatahimik na sila doon kasi maipakita mo yung nire-request nila. At ulitin ko po, yun ay mga indication ng mga false teachers. Yung mga naghahanap ng credential na bakit ikaw ay nagtuturo na iba sa kanila, pero hindi naman nila hinahanapan pag ang teaching parehas sa kanila. Pero pag ang teaching na pakinggan nila ay iba, ang gagawin nila, naghahanap sila ng credential, kung ikaw ba'y nag-aaral, ano yung patutuo, o ano yung maipapakita mo, mayroon ka bang license to preach, mayroon ba kang license to teach or to minister. Ang daming hinahanap.
Pero yun po, ulitin ko, mga indication, kasi sa time ni Pablo, na-experience niya, maging ang apostol natin na si Pablo, ay na-experience niya, hinahanapan siya ng credential ng mga false teachers. Kung sa time ni Pablo may naghahanap, how much more na noon, ngayon? Kung noon marami, mas lalong marami ngayon na mga false teachers na hahanapan ka ng credential kung ang tinuturo mo ba ay inaaral mo, ikaw ba ay nag-aral sa isang Bible school, ikaw ba mayroong credential, mayroon ka bang maipapakita, ganun po. Pero kung tutuusin, wala naman, hindi naman talaga mahalaga yan sa pangangaral. Pero yun nga, para maiingatan yung ating integrity, ang ating credibility, kailangan natin ang Bible school para magiging formal yung ating pagtuturo. Kung tutuusin, yung iba pwedeng matuto sa Bible study, diba? Pag natuto sila, pwede silang mangaral. Pero para magiging formal lang po sila, para magiging formal lang na yung kanilang ginagawa ay idaan natin sa Bible school, para pag may mga katanungan tungkol sa credential o anuman ang hinahanap ng mga false teachers, ay agad nating maipakita. Kaya yun po ang tandaan natin. Kaya lagi kong ini-encourage ang bawat isa na magpapatuloy sa pag-aaral. Siguro hindi nyo makita ngayon yung magiging problem. Si Apostol Pablo naka-experience. Hindi po yan maiwasan na kayo ay makapag-share. Hindi maiwasan na kayo ay makapagturo. At hindi maiwasan na tatanungin din kayo. Katulad ng apostol natin na si Pablo, at yun po'y mga indication, ulitin ko po, mga false teachers. Okay? So God's work in a person's life is stronger evidence than human credentials. Kung tutuusin talaga, God's work in a person's life is stronger evidence. Pero hindi yan tinitignan kasi ng mga false teachers Pero sa Panginoon ay ito po ay stronger evidence na nung ang tao ay naniwala sa Panginoon. Ang tao ay nabago ang kanyang buhay nung siya naniwala sa ebanghelyo ng biyaya. Nabago ang kanyang buhay. Yan po ay stronger evidence than human credentials kung tutuusin. Kasi ang credential pwedeng bilhin. Mayroong iba bumibili ng credentials, hindi nakapag-aral para sabihin may credentials. Pero pangit naman pag ganun po ang gagawin, na para masabing mayroong credentials ay bumili o magpapagawa. Di ba mas maganda naman yung pinag-aralan mo, magkaroon ka ng credentials, ay pinag-aralan para pag tinatanong ay alam mo dahil inaaral mo. Pero kung tutusin, God's work in a person's life is stronger evidence than human credential. Pero na-mention nga natin, hindi yan ay kinoconsider ng mga ibang tao. Hindi yan ina-acknowledge ng ibang tao, yung ibang naghahanap ng credential, hindi nila ina-acknowledge yun. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, ang magpapatunay, yung mga taga-Korinto, na siya ay totoong apostol, sila yung living epistle, sila yung buhay na sulat, at silang magpapaliwanag na ako ay totoong apostol, sabi ni Apostol Pablo. Pero ang mga false teachers, naghahanap sila ng credential. Hinahanapan siya ng credential kung siya ba ay totoo, saan galing yung kanyang authority. Kaya yun yung isa sa mga pwedeng mangyari din sa atin, na tatanungin kayo kung ano yung mga credential nyo habang kayo'y nag-aaral or kayo'y nagtuturo. Yan yung Musling hinahanap. At ulitin ko,
yan po yung mga indikasyon ng mga false teachers, false ministers, yung naghahanap ng credential. Bakit sila naghahanap? Yung iba hindi hinahanapan dahil ang turo ay parehas. Hinahanapan ka dahil ang turo mo iba sa kanila. Yan po yung naging issue sa time ni Apostol Pablo at pwedeng mangyari din sa atin sa panahon natin ngayon. Kaya ulitin ko po, encourage ko sa bawat isa na magpapatuloy sa pag-aaral. At least pagtatanungin kayo, pag kayo'y nagtuturo, mayroon kayong agad masasabi na kayo ay nag-aral. At mayroon kayong maipapakita na credential pag tinatanong. Kasi pag maipakita mo, maiprove mo yung gusto nila, tatahimik ng mga yun. At ang ating Bible School ay makakatulong po sa ating mga kasamahan na nagtuturo na wala po silang credential, kaya ini-encourage natin sila na mag-aral. Kasi hindi naman pwedeng ibigay ang credential na hindi pinag-aralan. Verse 2, Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Kaya yun yung ano na ni Apostol Pablo, na ang mga taga-Corinto, sila yung epistle written in our hearts, known and read of all men. Kumbaga, walang maipakita si Apostol Pablo na hard copy or anumang credential na meron siya nung hinahanapan siya ng mga false teachers. Mismo ang mga taga-Corinthian, yung mga Corinthian believers, sila na yung sulat. Sila na yung sulat na nakaukit sa kanilang puso at nababasa ng mga tao. Now, the Corinthians believers themselves are Paul's recommendation letter. Yun na yung sinabi niya. Mismo sila yung mga taga-Corinto, sila na yung sulat na magpapatunay na ako ay genuine apostle, ako ay totoong apostol. Sila na mismo yung sulat. Ganun po yung sinabi ni Apostol Pablo. Pero sa panahon natin ngayon, dahil tayo ay may Bible School, hinahanap yung credential. Siyempre hindi yung tao ang sabihin natin. Siya ang tanungin kung sino ako. Siya ang tatanungin nyo. Kasi ang hinahanap kasi credential eh. Kaya Apostol Pablo, siyempre siya po yung pinaka first na recipient ng revelation ng Panginoon. Wala naman siyang maipapakitang credential na ito. Kaya ang sinabi niya, yung mga Corinthian believers, sila yung sulat na magpapatunay na ako ay totoong apostol. Yun po yung punto. So kini-question ang kanyang credibility, ang kanyang credential. At ito na, sinabi ni Apostol Pablo, ang mga Korinto, yung mga mananampalataya sa Korinto, sila yung recommendation letter ni Pablo. Kasi people doubted Paul's ministry. Maraming nag-doubt sa ministry ni Apostol Pablo, and Paul points to the transformed church as proof of his apostleship. Ang para ma-settle yung problem, ma-solve yung pagdududa nila, ang ipinapakitang proof, patunay ni Apostol Pablo, yung mga Korintong na transform ang kanilang pamumuhay. Changed lives are powerful evidence of God's work. So yun po yung sinabi ni Apostol Pablo bilang depensa doon sa mga nagtatanong. So changed lives are powerful evidence of God's work. Yun po ang ginamit ni Apostol Pablo as depensa. Pero katulad ng sinabi ko po, sa panahon natin ngayon,
hindi na yan ang tinitingnan, pero sa Panginoon ay malaking halaga. Sa harapan ng Panginoon, baliwala yung mga papel, baliwala yung mga hard copy, mga credential, kung tutuusin sa harapan ng Panginoon. Pero sa mga tao, para ikaw ay makapag-minister sa kanila, yun ay kailangan. So, ibig sabihin, gagamitin natin yun para makapag-minister sa kanila dahil yun yung tinatanong. Okay? Yun yung tinatanong nila at yun yung yun yung pinaghahandaan natin na pwedeng mangyari sa inyo. At mayroon na pong iba na mga pastor na hinahanapan ng credential at wala silang maipakita kasi nga sila'y appointed pastor lang ng kanilang organization, so wala silang maipapakita. Kaya siya po ay inimbestigahan. So, pwede bang mangyari din sa inyo? Si Apostol Pablo nga, kini-question siya nagdududa siya sa ministry niya dahil iba yung kanyang presentation. Ulitin ko po, pag iba ang presentation, yun yung iniimbestigahan, hinahanapan ng credential. So, Paul points to the transformed church as proof of his apostleship. Changed lives are powerful evidence of God's work. Nakuha niyo yung point dyan ni Apostol Pablo. At nakuha niya rin yung point ko na kung bakit kailangan na tayo ay patuloy na mag-aaral. Dahil darating ang panahon ay hahanapan kayo ng credential habang kayo'y nagtuturo. 2 Corinthians 3:3, written not with ink, but with the spirits of the living God. Isa yan sa mga ni Apostol Pablo na ito'y isinulat na hindi gamit ang tinta, yung ink, pero ito'y isinulat sa pamagitan ng Espiritu, the Spirit of the living God. Kasi nga, ulitin ko po, kini-question nga siya. May issue Kaya sabi niya, ito'y naisulat hindi sa pamagitan ng tinta or ink, yung pagkasulat, dahil ito'y sa pamagitan ng banal na Espiritu. God has written His work in believers through the Holy Spirit, not on stone tablets. Bakit nag-mention siya ng stone tablets? Dahil ang mga nagtatanong, nag-imbestiga kay Apostol Pablo ay mga law abiders, yung mga sumusunod sa kautusan ni Moses. Kaya ginamit niya yung sabi, not on stone tablets, kasi nga yung nag-question, ibig sabihin sa time pala ni Apostol Pablo, ang tinatawag niya mga false teachers, itong mga followers sa Law of Moses, sila yung tinatawag niya mga false teachers. Kini-question siya, yung kanyang credibility, kini-question siya kung paano ang pamaraan sa sulat. Kaya sinagot ni Apostol Pablo, ang paraan ng sulat ay sa pamagitan ng Espiritu, isinulat doon sa kanilang puso at hindi doon sa stone tablets. Alam na nila yon kasi followers sila ni Moses. Alam na nila pag sinang stone tablets. So mayroong contrast yung stone tablets, yun ay tumutukoy sa Law of Moses. Yung sulat na ay pinaliwanag ni Apostol Pablo is the human hearts, na ang isinulat hindi sa pamagitan ng tinta or ink, ito ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Diba nakita nyo yung depensa, yung paliwanag ni Apostol Pablo doon sa mga false teachers?
some believers were placing greater confidence in outward religious forms, at yun nga po yung mga tagasunod ni Moses, or followers under the law of Moses. So sa kanila ay mataas yung kumpiyansa nila sa sarili, na sa pagkakaalam nila sila ay relihiyoso. Outward religious forms than inward transformation. Parang mas mahalaga sa kanila yung outward appearance, mahalaga sa kanila yung mga outward performance, mahalaga sa kanila yung mga religious activities rather than inward transformation. Apostle Paul mentioned regarding inward transformation. Yun yung kanyang depensa, yung inward transformation. Kaya inintroduce niya yung mga Corinthian believers, sila yung magpapatotoo. Sila yung magpapatunay na sila ay binago ng Panginoon. Sila yung sulat na magpatunay sa akin na ako'y totoong apostol. Yun yung nais na iparating ni Apostol Pablo doon sa mga false teachers. So Christianity is about changed hearts, not merely external rules yung under the law. Yun ay mga external rules. Pero Apostle Paul concerned doon sa inward transformation, yung nabago ang puso ng isang tao. Yan po ang nais ni Apostol Pablo na malaman ng mga followers under the law of Moses, kasi sila po, they were concerned doon sa mga external rules. Kaya binabantayan nila kung ano yung mga ginagawa mo o ginagawa ng tao, external or outwardly. Then huhusgahan ka ngayon base doon sa ginagawa mo under the law of Moses. Pero si Apostle Paul, hindi yon. Ang issue na gusto ni Apostol Pablo na maiayos is yung puso, yung puso ng tao. Change heart. Verse 4. And such trust have we through Christ to Godward. Kaya Paul's confidence comes through Christ, not himself. Saan galing? Sa Panginoon. Hindi sa sarili niya. Yung kanyang confidence ay galing sa Panginoon. Kasi siya po ay pinili ng Panginoon bilang apostol para sa ating mga hintel at hindi sa kanyang sarili. So people accuse Paul of boasting. Nakita nyo na si Apostol Pablo ay inaccuse pa ng mga tao, and he explains his confidence comes from God. Ang dating hindi nila tanggap ng mga tao, kasi sabi ng Panginoon ni Apostol Pablo ng kanyang kakayanan ay galing sa Panginoon, at para sa mga taong nakikinig ay nagmamayabang itong si Apostol Pablo. Paul explains his confidence comes from God at hindi tanggap ng mga accusers. Hindi tanggap ng mga accusers yung sinasabi ni Apostol Pablo na ang kanyang kakayanan ay mula sa ating Panginoon, mula kay Kristo, hindi galing sa kanyang sarili. Christian confidence is dependence upon Christ. Dapat ganun din tayo, mga believers. Okay, our confidence actually from dependence upon Christ din, katulad ni Apostol Pablo. Verse 5, not that we are just sufficient ourselves. So Paul admits he is not capable by his own strength. Yes, alam niya ang limitasyon, alam niya ang kanyang kakayanan,
kaya siya nakadepende lamang sa Panginoon. False teachers often promoted themselves. Itong mga false teachers, ayun yung marami sa time ni Apostol Pablo Kung saan siya nagtuturo, may mga sumusunod sa kanya, mga false teachers. Kung saan siya magminister, may pumapasok na mga false teachers at guluhin niya ang tinuturuan ni Apostol Pablo, hahasikan ng doubt, pinupuntahan ng mga false teachers. Yan po ang ginagawa ng mga false teachers. Hindi na lang sila mag-open ng kanilang tuturuan, hindi na lang sila maghanap ng kanilang tuturuan. Ang ginagawa po itong mga false teachers, kung saan si Pablo mangangaral, sinusundan nila at sisirain nila yung tinuturuan ni Apostol Pablo. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, inaayos niya tuloy yung mga problema doon sa organization, kasi may mga pumasok na nagdala ng mga ibang katuruan. At syempre naman, kung baguhan yung mga believers, ay madali silang ma-deceive. Kaya sa puntong ito po ay dinipinsahan ni Apostol Pablo dahil maging siya ay inaccuse. Bakit nila inaccuse si Apostol Pablo? Kasi yun yung paraan nila na pag ang tao ay hindi na maniwala kay Pablo, ay doon na sa kanila. Ganon din sa inyo, probably kayo ay sinisiraan para yung mga miyembro ay hindi magdududa na sa inyo. Yung mga miyembro ay hindi na magtiwala sa inyo, kasi yun yung ginagawa ng mga false teachers. Sila ang intention nila ay manira lang talaga. At yun ay na-experience ni Apostol Pablo. Pero Paul teaches with humility. Kahit ganun pa man ang mga ginagawa ng mga false teachers, itong si Apostol Pablo, siya ay nagtuturo pa rin with humility. May pagpakumbaba pa rin. So every ability for ministry comes from God. Number 6, the letter killeth, but the Spirit giveth life. Now, the letter refers primarily to the law apart from Christ. Kasi nga, balikan lang po natin kung bakit itong si Apostol Pablo ay gumamit siya ng ganitong terminology. Dahil nga yung nag-accuse sa kanya ay mga followers ni Moses. Yung mga nag-accuse sa kanya ay ang mga believers under the law. Kaya sabi niya, the letter refers primarily to the law apart from Christ. The law reveals sin and condemns sinners because no one keeps it perfectly. The Spirit gives life through Christ. Kaya ipinaliwanag din ni Apostle Paul kung ano yung magiging ano yung kapangyarihan ng kautusan. Kung ito ay paniniwalaan. So, mayroong tinatawag na condemnation. The law reveals sin and then condemns sinners because no one keeps it perfectly. So, the Spirit gives life through Christ. Inintroduce din ni Apostle Paul yung kaibahan ng under the law and then under grace. Some thought keeping the law could produce righteousness. Yun naman talaga ang pinaniniwalaan ng mga false teachers during the time of Apostle Paul. Bakit nagiging false teachers itong law keepers? Kasi nga, hindi na yun ang programa kasi Noon, nung nag-operate ang law of Moses, yes, kailangan yun na ang law of Moses ay mag-produce ng righteousness kung ito'y kanilang i-observe. Pero hindi na tama na yung law of Moses ay yun pa rin under grace. Under grace, hindi, yun pa rin ang kanilang ini-introduce. Na dala pa rin nila na kailangang sundin ang law of Moses
para magkaroon sila ng righteousness, mali na sa panahon. Hindi na saklaw ng kautusan ni Moses yung panahon na yon. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Romans 6:14, you are not under the law, but under grace. So Paul explains that salvation comes through Christ, hindi po sa pamagitan ng mga requirements. Kaya yung mga law keepers, during the time of Paul, sila po yung false teachers na sinasabi niya. Sila po yung mga false teachers. Okay? So the law exposes sin. The Spirit brings new life. Kaya kailangan yung maintindihan natin, maging sa panahon natin ngayon, dahil pag hindi kasi natin alam, hindi natin namamalayan, pinapractice, ginagawa na natin yung teaching under the old program, under the time past program, instead na ang ating ipapangaral sana kung ano yung ni-required na katuruan under grace. Para hindi po magkakaroon ng problem during the time of Apostle Paul, ganun po ang nangyayari. Kaya nga na-mention natin, sana itong mga law keepers, nagbukas na lang sila ng tuturuan nila, hindi nila sinusundan si Pablo. Kung saan yung ministry ni Pablo, sinusundan nila at sisirain at naninira sila. Ina-accuse nila si Apostol Pablo. Ganun po ang nangyayari. At pwede bang mangyari sa panahon ngayon? Yes. Pwede. Kasi nangyari sa time ni Apostol Pablo na ang kanilang pakay, ang gagawin lang nila, manira. Ikaw yung pinupunterya nila na siraan, and then ang mga miyembro magkaroon na ng doubt, katulad sana nangyari kay Apostol Pablo, na may mga ibang humihiwalay at kini-question na nila si Apostol Pablo kung siya ba'y totoong apostol, siya ba ay galing sa Panginoon. Ganun po ang nagiging nangyari. Number 7, verse 7, the ministrations of death written and engraven in stone. So the law engraved on stone was glorious because it came from God. Yet it also brought condemnation because it revealed sin. Under the time nung nag-operate ang law of Moses, no question asked. Bakit? Hindi mo naman pwedeng tanungin yun. Panginoon mismo yung gumawa eh. Hindi mo naman questionin ang Panginoon bakit yun ang pagkagawa niya. Pero under grace, nako, magtaka ka na. Under grace, kailangan mo nang tanungin. Kasi nga, yung program, iba. Talagang magtatanong ka bakit ini-introduce pa rin yung Law of Moses. Hanggang ngayon ay ipinapangaral, doon ka na mag-isip. Pero alam niyo po, karamihan hindi nila naisip yun. Bakit? Hindi nila alam eh. Hindi nila iniisip yun na ang itinuturo nila under the law of Moses. Ang iniisip lang nila, mababasa sa Bible. Ang makikita lang nila, di bali sa Bible din naman. Wala nang nagtatanong, pero maraming nagreklamo. Nagreklamo lang sila, pero hindi nila masasabi yung kanilang reklamo dahil mababasa nga sa Bible. So, kailangang maunawaan, matutunan ang right division, rightly dividing the word of truth. Kasi, malalaman mo agad na nagkaroon ng overlapping, nag-overlap. Under the dispensation of grace, hindi kailangan ang law of Moses. At yun nga po ang inintroduce ng mga false teachers during the time of Apostle Paul.
at ginamit nila to accuse him. Yung Law of Moses. Inaccuse siya, hinanapan pa siya ng credential. Hinahanapan nila si Pablo ng credential. Kung siya ba talaga ay qualified na apostol, qualified na mangaral. Kaya magaling pa rin si Pablo dahil ang depensa niya, ang magpapaliwanag dyan, yung mga taong tinuruan ko. Sila yung magpapatunay. Sa panahon natin ngayon, hahanapin yung credential. Hindi yung tao na magpapatunay. Iba na ngayon. So, Paul is not saying the law was bad. Hindi niya sinabi yun kasi alam niya noon. Pero papaano magiging bad? Kung i-impose under this dispensation of grace. Kung ipipilit na hanggang ngayon na malinaw na hindi na nga nag-operate sa panahon ngayon, doon lang magka-problema. Pero hindi sinabi ni Pablo na bad ang kautusan. He is explaining its purpose. The law is holy but cannot save. Wala namang iniligtas sa kautusan, pero maraming hinatulan. Maraming hinatulan dahil ang law, it revealed sin. Verse 8, how shall not the ministrations of the Spirit be rather glorious? Some believers glorified Moses more than Christ. Yes, marami pong ganon. May maraming mga believers, pero noon, di ba? Noon, nung dumating si Jesus Christ, mas maraming naniniwala pa rin sa kay Moses instead sa Panginoon. Kasi yun yung orientation nila ganun lang din sa panahon natin ngayon. Ipinapangaral nga nila si Kristo, pero Law of Moses ang kanilang ginawang basihan. Paul shows Christ's ministry surpasses Moses. Kaya maraming mga mananampalataya na more on pinapahalaga nila si Moses instead na kay Kristo. Ganun po ang yung naging sitwasyon. Verse 9, the ministration of condemnation. Mayroong ministry of condemnation and then ministry of righteousness. So, the law condemned guilty sinners. The grace gospel provides righteousness through faith in Christ. Makikita nyo agad yung comparison. Kaya nga, si Apostol Pablo ay gumagamit siya ng mga comparison para maging aware, para maunawaan ng mga followers or yung mga grace believers that time na iba ang pwedeng maidudulot or magiging resulta by observing the law. So the law condemned guilty sinners, while the grace gospel provides righteousness through faith in Christ. So confusion over the purpose of the law. So the grace gospel accomplishes what the law could not. Yun, makikita niyo agad yung pagkakaiba ng operation. The operation under grace and then under the law. Number 10, verse 10. So, compared. Ito, mayroon din na comparison, pero basahin lang natin yung verse 10. Dito po sa verse 10, for even that which was made glorious had no glory in this respect by reasons of the glory that excelleth. Compared with the greater glory of Christ, so mayroong tinatag na comparison, greater glory than former glory appears surpass. Actually, ang pinag-usapan nito yung sa Old Testament and then yung sa under grace. So, some were clinging to the Old Testament. Paul emphasized the greater glory under
grace kasi nga magkakaiba hindi na pwedeng ang Old Testament ay gagamitin pa rin na basihan under grace para magkaroon ng greater glory. Hindi na, kasi may instruction na ibinigay ang Panginoon under our time, under our dispensation. The Old Covenant was temporary in its covenantal rule. Verse 11. So people question whether Christians should continue under the Mosaic Covenant. Ayun yung issue at yun po ang nangyari during the time of Apostle Paul, dahil nga ulitin ko po, may mga religious leaders during that time na ini-impose nila ang law of Moses, ini-introduce nila habang nangangaral si Apostol Pablo, at yung iba naman yung mga preachers or mga followers under the law of Moses ay ini-introduce din nila na kailangan i-observe ang mga requirements under the law of Moses. So yun yung nagiging problem sa Corinthians. Yun yung naging problema during the transitional period, dahil nga nais ng mga religious leaders under the law of Moses ay ini-impose nila na yun ang mga Kristiyano ay susundin din nila yung mga ni-required under the Old Testament. Yun yung naging problem that time. Verse 12. So here basahin ko lang yung verse 12. Seeing then that we have such hope, we use a great plainness of speech. Because of this hope, Paul speaks boldly. Dahil doon ay naglakas loob atong si Apostol Pablo na nagpaliwanag with clarity. So, may mga critics challenge Paul's bold preaching. So, kasi may mga, ulitin ko po habang nangangaral si Apostol Pablo, may mga sumusunod sa kanyang opposition, may mga sumusunod sa kanya na mga accusers, may mga sumusunod sa kanya na mga kritiko, at kung nangangaral si Apostol Pablo, sila yung critic. And then the critics challenge Paul's bold preaching. Bakit yun ang kanyang ipinapangaral? Pero Paul's confidence comes from the certainty of the grace gospel. Kahit anong critics, kahit anong gagawin ng mga accusers, hindi na mababago yung pangaral ni Apostol Pablo. Bakit? Yun ay mismo tinanggap niya mula sa Panginoon, hindi sa tao. Siguro kung sa tao niya tinanggap, pwedeng mabago yun. Pwede siyang questionin. Pero kahit sa kabila ng mga accusers, kritiko, during his ministry, siya po ay nangangaral ng walang takot. Ipinapangaral niya ang ebanghelyo na kanyang tinanggap. Verse 13. And not as Moses, which puts a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the ends of that which is abolished. Moses wore a veil after speaking with God. Ito po ay recorded sa Exodus chapter 34. So Paul uses, actually ito po ay isang illustration that fading glory associated with the Old Covenant. So gumagamit siya ng illustration na ganito na nangyari during the time of Moses, pero ito ay unting ay wala na. Kaya people misunderstood the significance of Moses' veil. Kasi pag na-mention kasi si Moses, automatic ang issue is yung mga katuruan during that time, pero ito po ay fading glory na. Kasi under the dispensation of grace,
ay hindi po yan ang nagiging basis sa panahon ngayon. Kaya ito'y ginagamit ni Apostol Pablo bilang illustration. Pero sa panahon noon ay napakahalaga po yun. Lalo-lalo dun sa time ni Moses. So people misunderstood the significance of Moses' veil. Now, in verse 14, but their minds were blinded, for until this day remaineth that same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. So the spiritual veil remains over those who reject Christ. Kasi ganun pa man, hindi nila naunawaan, kaya ang dating is mayroon pa ring veil sa kanila. Mayroong takip pa rin sa kanila na hindi nila maunawaan. Kaya the spiritual veil remains over those who reject Christ and preventing them from what? Recognizing the fulfillments of the covenant in Him. Malinaw po na which veil is done away in Christ. Pero yun nga, mayroon pa rin spiritual veil sa kanila dahil hindi pa rin nila naunawaan kung ano talaga ang nangyayari. So why many Israelites did not recognize Jesus as the Messiah? Marami po sa mga Israelites, mas na-recognize nila si Moses pero si Jesus Christ ay hindi. So only Christ removes spiritual blindness. Kung maniniwala sila, lalo na sa ipinapangaral ni Apostol Pablo, totally abolish yung blindness kung tutuusin. Okay? Ang dapat lang nilang talagang maunawaan yung ipinapangaral ni Apostol Pablo na ibang programa na. Hindi na katulad doon sa mga katuruan under the Old Testament. Pero karamihan po sa mga Israelites ay blinded. Okay? Blinded sa katotohanan, kaya ang kanila pa rin sinusunod ay ang mga alituntunin sa time ni Moses. Yan pa rin ang kanilang sinusunod. Ina-acknowledge nila. And then verse 15, but even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. So, whenever Moses is read without faith in Christ, the veil remains. So, religious knowledge alone cannot produce spiritual understanding. Okay? Kaya, ang nangyayari po, yung mga believers that time ay mas matimbang pa rin nila yung mga pangangaral ni Moses, or maalala pa rin nila yung sa time ni Moses. Pero malinaw po dito, okay, whenever Moses is read without faith in Christ, the veil remains. So, ganun po ang mangyayari. Nandoon pa rin yung takip, nandoon pa rin yung takip sa kanila spiritually, okay? Ito po ay tinatawag na spiritual blindness. Yan. So, kaya yung mga religious leaders, okay, yung mga religious leaders, sila po yung mahirap na makakaunawa dun sa pangangaral ni Apostol Pablo. Kaya sila yung laging nagki-critics kay Apostol Pablo. In verse 16, nevertheless, when it shall turn to the Lord, ano po ang mangyayari kung sila ay sa Panginoon na? The veil shall be taken away. Ganun po yung maging solusyon. Kung sila ay nasa Panginoon, kung sila ay naniniwala sa Panginoon, mawawala na po yun. The veil shall be taken away. So turning to the Lord removes the veil. How spiritual blindness is overcome. Kaya faith in Christ brings spiritual understanding. Ganun po yung paniniwala kay Kristo doon sa kanyang mismong ginawa sa cross. Believing in Christ's finished work brings spiritual understanding.
Yun po ang pinaka mensahe actually na hindi lubos na uunawaan ng mga Corinthian believers at even the religious leaders na sumusunod kay Pablo at nagkikritik sa kanyang pangangaral at inakyos pa siya bakit yun ang kanyang pangangaral, at ulitin ko, hinahanapan pa nila si Pablo ng credential. Now, verse 17, the Lord is that Spirit, and where the spirits of the Lord is, there is liberty. So Paul highlights the life-giving work of the Holy Spirit under grace, and through the Spirit, believers experience freedom from the condemnation of sin and from relying on the law as the basis for acceptance with God. So dito po malinaw sa atin, Paul highlights the life-giving work of the Holy Spirit under grace. Kasi hindi talaga makakatulong ang katuruan na yun, yung law of Moses under grace, magkakaroon ng conflict. O, tignan nyo kung bakit conflict. Dito nga sa Galatians 5:4, talagang hindi talaga pwedeng magsabay ang law and grace. Dito sa Galatians chapter 5 verse 4, Christ is become of no effect. Oh, di ba? Unto you, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Hindi talaga pwede. Kasi, kung ang sabihin na siya ay justified by the law, sa isang banda naman, siya ay fallen from grace. Hindi pwedeng magsabay, mag-operate ang dalawang ito. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na you are under grace at the same time under the law. Naku po, hindi pwede. Hindi pwede po na magsabay ang dalawa, magkakaroon ng conflict. Okay? So, some believers thought true spirituality meant returning to the legalistic dependence on the law. May mga believers na ganun, na ang true spirituality ay dapat magdepende doon sa law of Moses. Hindi po. Under grace, hindi yun ang required. Under this present time, the Spirit brings freedom to serve God with transformed hearts. Oh. Kasi pag sabihin natin na under grace at the same time you're following the law of Moses, hindi mo naunawaan ang Bible. Hindi mo naunawaan ang programa ng Panginoon. Malinaw nga na yun ang sinisettle ni Apostol Pablo during his ministry. Inaayos niya kasi yung mga religious leaders ay naghahasik sila ng mga katuruan na iba doon sa ipinapangaral ni Apostol Pablo. So pag yun ang gagawin natin na dalawang katuruan ay i-adapt natin, hindi mo totally naunawaan ang Biblia, hindi mo alam ang programa ng Panginoon, so mananatili ka sa level na pagiging ignorance. Kasi nga, pinagsabay mo na hindi ka kasama doon sa programa. At hindi mo masasabing you're under grace at the same time under the law. Kaya yung mga taga-Corinthians, ganun ang nangyari sa kanila eh. So inaayos ni Apostol Pablo yun. Inaayos niya yung problema na yun. Ayos na yung problema na yun. Pero nakakalungkot, sa panahon natin, hindi pa maayos. Bakit? Bakit hindi maayos? Ang dami po na mga nagsasabing under grace, pero yung practice, yung kanilang application ay nasa time past, nasa old program. Verse 18, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, believers no longer stand behind a veil. Wala na yung mga grace believers, we're not standing behind a veil na na-mention.
As they behold Christ, the Spirit gradually transforms them to become more like Him. So how believers grow spiritually? Kaya Paul explains that transformation comes through the Spirit's ongoing work, not merely through external rule keeping. Yan po ang tandaan natin. Okay? Spiritual growth is an ongoing process of becoming more like Christ. Hindi po yung external rule keeping. Under the dispensation of grace, doon tayo sa work ng Espiritu, ongoing work ng Espiritu. Under our time, hindi po doon sa mga alituntunin na ni-required ng Panginoon noon, particular sa mga Israelites. Kaya nga nakakalungkot sa panahon natin ngayon, mga Gentiles, sila yung nag-testify na sinusunod nilang kautusan. In fact, wala namang utos ang Panginoon sa mga Hintel na katulad nung inuutos ng Panginoon kay Moses na gagawin ng mga Israelites. Ay ito namang mga Gentiles na hindi nila alam talaga ang Bible, ipinagmamalaki nila na nasunod nila. Yung Israel nga na pinagsabihan, hindi nga nila nagawa. So, yun po'y patunay na hindi nila alam ang Bible. Hindi nila alam ang programa na ang Panginoon ay nag-open ng panibagong programa na hindi pinag-uusapan, hindi ni-required kung anuman ang mga katuruan under the time past, and then ang Panginoon nagbigay ng panibagong informasyon, nagbigay ng panibagong katuruan under the dispensation of grace sa pamagitan ni Apostol Pablo. So ito po yung mga issue sa chapter 3. Okay, sa verses 1 to 3, ito yung issue. Paul's authority question. Yan po yung pinag-usapan natin ngayon. Kini-question yung kanyang authority. Ito naman yung naging solution ni Pablo. The transformed Corinthians are his letter of recommendation. Kasi hinahanapan siya ng credential eh. Hinahanapan siya ng credential. Kini-question ang kanyang authority. So, ang solusyon ni Pablo, yung mga Corinthian believers, sila na yung sulat. Sila na yung letter of recommendation. Ang sa atin naman ngayon, hinahanap credential. Kung ikaw ay nagtuturo na by appointment, hanapan ka ng credential, wala kang maipakita. Ayun. Doon lumakas yung mga accusers. Pero kaya ang good news dyan, nag-aral tayo dito. At least ang Bible School natin ay makapag-provide ng credential, makapag-issue ng license to teach and preach the Bible rightly divided. Yun yung advantage naman. Kasi si Pablo tinatanong, ganun din tayo. Siguro hindi nyo na-encounter ngayon, may encounter nyo rin yan. Kaya at least nandito kayo sa ating organization. Then 4 to 5, ito verses 4 to 5, ito yung issue, confidence in human ability. Ang solution ni Pablo dyan, God alone makes ministers sufficient. Verses 6 to 11, ito yung issue naman, misunderstanding the purpose of the law. Ang sagot naman ni Pablo, the law reveals sin and condemns the grace through Christ, and the Spirit brings life and righteousness. Another issue, verses 7 to 11, elevating the Old Testament above grace. So the grace, solution ni Pablo dyan, the grace has greater and lasting glory. Verses 12 to 16 naman, ito yung issue, spiritual blindness. Ang sagot ni Pablo, ang solution ni Pablo,
turning to Christ removes the veil. And then verse 17, ito yung issue, legalism versus freedom. Ang solusyon ni Pablo, the Spirit brings true freedom in Christ. Verse 18 naman, ito yung issue, how believers are transformed. Ang solusyon ni Pablo dyan, the Holy Spirit progressively transforms believers into Christ likeness. So, the central message of 2 Corinthians 3 is that the grace established through Christ surpasses Old Testament glory and effectiveness. So the law reveals humanity's need for salvation, but the Holy Spirit brings life, righteousness, freedom, and ongoing transformation to those who turn to Christ. Tandaan natin mga kapatid, si Apostle Paul ay naka-experience ng mga iba't ibang challenges sa kanyang pangangaral at sa kanyang ministry, pero sa kabila ng mga challenges, ito po ay kanyang hinarap, kanyang dinipensahan, at ganun lang din po tayo, katulad ni Apostol Pablo, na pwedeng maka-experience ng mga challenges at paano natin madipensahan. Kaya mayroon tayong mga pag-aaral na pwede pong makakatulong sa ating ministry. So hanggang dito na lang yung ating presentation sa 2 Corinthians chapter 3.